Sa iba pang top story, nasa bansa ngayon si Australian Foreign Minister Julie Bishop. Nakipagpulong siya kanina sa kanyang counterpart na si Acting Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Kabilang sa kanilang tinalakay ang isyu sa West Philippine Sea at kapayapaan sa Mindanao. Si Gerald Tagbo sa detalye. Bagamat hindi kasama sa claimant countries o mga bansang may inaangking teritoryo sa West Philippine Sea, muli nanindigan ng Australia na tutol ito sa anumang reclamation at militarization activities ng alingmang bansa sa nasabing lugar. Hindi man direktang pinangalanan ng China, sinabi ni Australian Foreign Minister Julie Bishop na dapat iwasan ang mga nasabing hakbang na magpapalala lamang ng tensyon. Raise the prospect of conflict. And so we want to see a de-escalation of tensions in the region. We have a deep interest in the South China Sea, not a claimant state, but the majority of our trade with North Asia and beyond is through the South China Sea. Iginigit pa ng bumibisitang opisyal na dapat ipatupad ang rule-based approach sa pagresolba ng nasabing usapin at igalang ang anumang pasya ng international arbitration. Sa mga nakalipas, agresibo ang pagtatayo ng istruktura ng China sa ilang isla sa West Philippine Sea. Ikinaalarma rin ng ilang observer ang tila paglalagay ng mga weapon systems sa mga teritoryong inaangkin ng China na posibleng magpalala ng tensyon. Sa panig ng Australian government, ipagpapatuloy nila ang freedom of navigation and flight sa West Philippine Sea na mahalagang daanan ng mga barko nagdadala ng mga kalakal. Hinimok ng Australian official ng Pilipinas at ASEAN na maging isa ang boses sa nasabing usapin. Malakian niya ang papel na gagampanan ng organisasyon sa pagguhit ng seguridad at kapayapaan sa Indo-Pacific region. ASEAN should never underestimate the moral force it can exert in the form of collective diplomatic pressure on countries that might think or behave against that mission. Umaasa rin ito na mapaplansya na rin sa gaganaping ASEAN Summit dito sa bansa ang Code of Conduct sa West Philippine Sea. Muli namang tiniyak ni Bishop na matibay na kapartner ng Australia ang Pilipinas sa kalakalan, industriya at edukasyon. Ikalima ang Australia sa mga pinakamalaking trading partners ng bansa. Pinapurihan ni Bishop ang 10-point economic agenda ng kasulukuyang administrasyon sa layong maging competitive ang Pilipinas sa rehiyon. It's what nations must do as competition for capital, human talent and markets becomes more intense. Australia is a reliable and committed development partner with the Philippines. Una rito, nakipagpulong si Bishop kay Acting Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo kung saan ilang mahalagang usapin ng dalawang bansa ang natalakay. Kabilang na rito ang issue ng human rights, maging ang kapayapaan sa Mindanao. Magugunit ang pumalag ang Australian government sa pahayag noon ng kumakandidato pa si Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa rape joke sa isang Australian missionary. Subalit kinalaunan, humingi rin ng paumanin si Duterte sa nangyari. Magtutungo bukas si Bishop sa Davao City para sa courtesy call kay Duterte. Para sa Eagle News, Gerald Tagbo, I'm 1 with 25.